Isang magandang araw po. Ako nga pala po si Gene, isang commercial truck driver dito sa North America. Tara, samahan niyo po ako. Good afternoon. Ito ako ngayon, may load ako papunta ng Ontario uli. So yung truck ko is dinala na sa Peterbilt. Hindi alam kung kailan matatapos kasi engine ang problema nun. So inisyuhan ako ng bagong truck. Balik ako sa Classic. Classic na uli ang ating truck. Na-miss ko rin mag-drive ng Classic truck. Manual siya. So for the meantime, ito ang aking magiging truck. Ayan, papakita ko sa inyo. Yan. Yung truck na yan. Yung 321. So back to Classic tayo. Yung unang truck ko is ganyan din. Manual siya. And I think ito pwedeng pang Super B to. Baka mamaya pahihilahin nila lang ako din ng Super B. So yan, Classic ulit tayo. Yan yung sinasabi nila talagang American truck. Yung mga ganito. So na-check ko na yung mga gulong. Syempre hindi natin alam yung yung kung anong problema nito, pero kung anong kiliti, kumbaga, di ba? Pag tayong gumagamit ng truck, alam na natin ang kiliti ng truck eh. Pero ito, wala naman akong narinig na air leak. Napaka-importante. Yung mga gulong niya makapal naman. Walang problema sa wheel seal niya, walang mga leak yung wheel seal niya. Importante din yan. Tinignan ko yung ilalim kanina. Walang katagas-tagas, malinis na malinis. At mukhang matahimik yung makina niya. Tataka ako. Ayan hindi kagaya ng truck ko na automatic. Napakaingay nun. Ito mukhang magandang tono. Magandang tono. So pakita ko sa inyo yung loob. Ayan, medyo malinis. Ewan ko kung sinong gumamit niyan. Classic na Classic, tambak na tambak. Ayan. Yung mga gamit ko nakahambalang pa dito. So yan, punta tayo ng Ontario. Drop and load lang. Drop ko sa yard namin yung trailer. Pipick up ko mamaya doon. And then pipick up uli ako dun ng isang load para ibabalik ko naman dito sa yard namin. So hindi ako binigyan ng live load kasi tagal ako na walang biyahe, ilang araw din. So yun, kita-kita tayo sa daan. Tingnan natin, hopefully wala nang aberya ngayon sa biyahe na to. A few moments later.
lang natin yung load, yung mga straps i-check, tsaka yung mga gulong. Tara. So, kanina bumaba na ako, na-check ko na yung langis. So, check ko lang yung gulong. Wala namang tagas sa ilalim. Medyo malamig dito. So, yan. Mabilisan lang. Yung mga straps na to medyo maluwag kasi karton yan eh. Karton yan, load na yan. Hindi ko alam kung hihigpitan ko pa kasi mapipipi lang eh. Naipit naman siya ng mga ng mga metal na loads. So, okay lang. Okay. Wala namang gumalaw sa load ko. Kaya lang may napansin ako dito eh. Dito flush siya dito sa gilid ng sa left side ng trailer, pero dito medyo lumabas yung harap oh. Medyo concern yan sa akin eh. Kasi baka makatsempo ko ng mahigpit na DOT. Ito, makikita nyo, lumabas na siya dito sa side ng trailer. Konti lang naman, mga 3 inch. Pero syempre pag nakita yan ng concern yan. Kumbaga ito nakalabas pero sa banda ron nakapasok pa. So ano nangyari? Diba? Hopefully wala akong ma-encounter na mahigpit na na DOT o police para walang maging problema. So dito makikita natin, ayan nakapasok ng konti, nakapasok ng konti, ayan. Pero doon parang umusog doon, pero masikip naman yung yung strap niya eh. So ito pa dapat to hindi to. Kumbaga pinapakita mo na ganyan ang strap mo, signal yan para pagilidin ka at gawang ka ng inspection. Oh no! Anyways, it is what it is. Ganyan na yan. What? Mabilisan lang yun at lalarga na tayo.